May isang laban na maaring magpasya ng malaking bahagi ng kinabukasan ng Grupo K sa World Cup 2026. Dumarating ang Colombia na may posibilidad na makapasok halos sa round of 32 kung makakakuha sila ng panibagong panalo. Habang ang Demokratikong Republika ng Congo ay nais pang patuloy na sorpresahin ng mundo matapos nilang pigilan ang isa sa mga paborito sa torneo. At dahil dyan, ang laban ng Colombia at RD Congo ay maaaring maging isa sa mga pinakakapanapanabik na laban na yung araw. Manatili hanggang dulo dahil sasabihin namin kung saan mo mapapanood ang laban kahit saan ka sa mundo. Lahat ng oras para sa Latin America, Espanya, Portugal at Estados Unidos, ang mga kumpirmadong TV channels, ang posibleng starting 11 ng Colombia at kung bakit maaring mas mahirap ang laban na ito. Para sa mga tauhan ni Nestor Lorenzo, higit pa sa iniisip na maraming tagahanga. Dahil oo, sa papel, paborito ang Colombia. Pero pinatunayan na ng World Cup na pati ang mga paborito ay nahihirapan din. Ang koponan ng Colombia ay dumarating na may napakalaking kumpiyansa matapos nilang talunin ang Uzbekistan ng 3 sa isaunang laro. Isa itong laban kung saan malinaw na mas lamang ang Colombia sa halos buong laro at nag-iwan sila ng magandang impresyon. Lalo na sa opensa, muling ipinakita ni Luis Diaz kung bakit isa siya sa pinakamapanganib na winger sa mundo. Si James Rodriguez ang nakontrol ng ritmo ng laro gamit ang kanyang karaniwang husay. At ang mga manlalaro tulad dina John Arias, Daniel Muñoz o Jefferson Lerma ay naglaro rin ng napakasulido. Ngayon, ang isang panalo ay mag-iwan sa Colombia na may 6 na puntos at napakalapit na masiguro ang kanilang pagpasok bago ang huling laban-laban sa Portugal. Pero mag-ingat dahil kaharap nila ang isang koponan na talagang ikinagulat ng lahat. Nakakuha ang Demokratikong Republika ng Congo ng napakahalagang tabla laban sa Portugal sa kanilang unang laban. Kakaunti lang ang naniwalang makakakuha sila ng 1 punto laban kina Cristiano Ronaldo at mga kasama. Gayunpaman, ang koponang Aprikano ay nagdepensa ng may matinding disiplina, marunong silang magtiis sa loob ng maraming minuto at mahusay nilang ginamit ang mga espasyo sa kontra-atake. Ang ganitong estilo ng laro ang talagang kinababahala ni Nestor Lorenzo. Inamin ni tagapagsanay Nestor Lorenzo ng Colombia bago ang laban ng pinakamalaking panganib ng Congo ay ang mabilis nilang transisyon at pisikal na lakas ng mga manlalaro. Kaya naman hiniling niya sa kanyang mga manlalaro na manatiling lubos ang konsentrasyon at malamig ang ulo sa loob ng 90 minuto. At dito lumilitaw ang isa pang pangalan, Luis Diaz. Ang winger ng Colombia ay nasa napakagandang kondisyon ngayon. Isa siya sa mga pinakamahusay na malalaro nung unang laban kontra Uzbekistan at muli siyang magiging pangunahing sandata sa opensa ng Colombia. Pero hindi rin dapat mawala sa paningin si James Rodriguez. Maaring pantayan ni James Rodriguez, kapitan ng Colombia, ang makasaysayang record sa mga laban sa World Cup kasama ang kanyang koponan at nais niyang patuloy silang pamunuan tungo sa maganda nilang pagganap sa World Cup na ito. Pero walang sinuman sa loob ng locker room ng Colombia ang gustong pag-usapan muna ang tungkol sa round of 16. Alam ng lahat na ang pagiging kampante ay maaring magdulot ng mabigat na kapalit. Pinatunayan ng Congo kontra Portugal na kaya nilang makipagsabayan sa kahit sinong kalaban. At ang tiwalang iyon ang maaring gawing isang tunay na patibong ang laban na ito para sa Colombia. Alam na natin kung anong lagay ng dalawang koponan. Ngayon, narito ang isa sa mga tanong na madalas ninyong itanong nitong mga nakaraang oras. Anong oras magaganap ang laban ng Colombia kontra Demokratikong Republika ng Congo sa Espanya, Colombia, Mexico, Argentina, Chile, Peru, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos at sa iba pang bahagi ng Latin America? Dahil depende sa bansang kinaroroonan mo, nag-iiba talaga ang oras ng laban. Ngayon, punta na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Dahil libu-libong mga tagahanga ang nauuwi sa pagiging huli sa mga laban ng World Cup dahil lang nalilito sila sa pagbabago ng oras. At dahil ang laban na ito ay gaganapin sa Mexico, sobrang nagkakaiba-iba ang oras depende sa bansang kinaroroonan mo. Kaya balikan natin lahat ng oras. Sa Espanya, magsisimula ang laban ng Colombia laban sa Democratic Republic of the Congo ng alas 4 ng madaling araw. Sa Portugal, isang oras na mas maaga, alas 3 ng umaga. Ngayon, punta naman tayo sa Timog Amerika.
Sa Colombia, magsisimula ang laro ng alas 9 ng gabi. Sa Peru, magsisimula rin ito ng alas 9 rin ng gabi. Sa Ecuador, alas 9 ng gabi. Sa Panama, ganon din, alas 9 ng gabi. Sa Venezuela, magsisimula ito ng alas 10 ng gabi. Sa Bolivia, alas 10 ng gabi. Sa Chile, alas 11 ng gabi. Sa Argentina, alas 12 ng hating gabi. Sa Uruguay, alas 12 ng hating gabi rin. Sa Paraguay, pareho rin, alas 12 ng hating gabi. Sa Brazil, sa karamihan ng bahagi ng bansa, magsisimula rin ang laban ng alas 2 ng hating gabi tulad sa Uruguay. Ngayon, punta naman tayo sa gitnang Amerika. Sa Mexico, magsisimula ang laban ng alas 8 ng gabi. Sa Costa Rica, alas 8 ng gabi. Sa Guatemala, alas 8 ng gabi. Sa Honduras, alas 8 ng gabi. Sa El Salvador, alas 8 ng gabi. Sa Nicaragua, alas 8 ng gabi. Sa Republika ng Dominicana sa Caribbean, magsisimula ito ng alas 10 ng gabi. Sa Puerto Rico, magsisimula rin ng alas 10 ng gabi. Kung nasa Estados Unidos kayo, lalo na sa silangang baybayin tulad ng Miami o Nueva York, magsisimula ang laban ng alas 10 ng gabi. Sa gitnang bahagi tulad ng Chicago o Dallas, magsisimula ito ng alas 9 ng gabi. Sa zona ng kabundukan, magsisimula ng alas 8 ng gabi. Sa kanlurang baybayin, sa mga lungsod gaya ng Los Angeles o San Francisco, mapapanood ito mula alas 7 ng gabi. Kaya alam mo na, Espanya, alas 12 ng gabi. Colombia, Peru at Ecuador, alas 9 ng gabi. Mexico at Gitnang Amerika, alas 8 ng gabi. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil, alas 12:20 ng madaling araw. 0000. At ngayon, narito na ang susunod na malaking tanong. Saang channel sa telebisyon mapapanood ang laban sa bawat bansa? Dahil depende sa lugar kung saan mo kami pinapanood, nag-iiba ng buo ang pagsasayang papawid. Tara na sa mga opisyal na channel kung saan mo mapapanood ang matinding laban na ito. Sa Colombia, mapapanood ang laban sa Caracol Television at Kanal RCN, pati na rin sa kanilang mga digital na plataforma na nagbibigay ng malawak na coverage ng World Cup. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa DAZN. May ilang mga laro rin na libre mong mapapanood sa RTVE habang tumatagal ang torneo. Sa Mexico, ang pagsasayang papawid ay pangungunahan ng 2DN at ViX. Sa Estados Unidos, mapapanood ito sa Ingles sa pamamagitan ng Fox Sports at FS1. Sa Espanyol, mapapanood ito sa Telemundo at Peacock, habang sa Argentina naman sa D-Sports. Sa Chile, mapapanood ito sa Chilevisión at D-Sports. Sa Uruguay, mapapanood din ito sa D-Sports. Sa Peru, D-Sports. Sa Ecuador, Teleamazonas at D-Sports, depende sa laban. Sa Bolivia, mapapanood ang retransmisyon sa Retuno, Tigo Sports at ibang operator na may karapatan. Sa Paraguay, sa pamamagitan ng GEN at mga internasyonal na operator. Sa Venezuela, sa Televen, Simple TV at mga autorisadong plataporma. Sa Costa Rica, Teletica at Tigo Sports. Sa Guatemala, Tigo Sports. Sa El Salvador, TCS at Tigo Sports. Sa Honduras at Nicaragua, nakadepende ito sa opisyal na operator ng World Cup sa bawat teritoryo. Kung nanonood kayo mula Republika ng Dominicana o Puerto Rico, may coverage din sa mga internasyonal na operator na may karapatan sa torneo. Pero sandali, dahil magkaibang malaman kung saan ito mapapanood at ang malaman kung paano maaring pumurma ang Colombia ngayong gabi. Uulitin kaya ni Nestor Lorenzo ang winning lineup kontra Uzbekistan? May babaguhin ba sa opensa? Magiging starters pa rin ba sina Luis Diaz at James Rodriguez? Malalaman natin yan sa loob ng ilang minuto.